So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, nagsalita na po si alias Totoy. Okay, kilala niyo ba si alias Totoy? Kilala niyo? Si alias Totoy po, siya po yung witness ng mga nawawalang sabongero. At ngayon, hindi na po siya nawawalang sabongero. Oh, mga namatay na sabongero na po siya. Tony Cruz, maraming salamat po, no? 12 daw sa kanila, 12:06 AM daw sa kanila. So ngayon, tino nyo to ito balita to dito eh. Okay. Ngayon, ang tinuro nga po ngayon na pinakapasimuno daw po ng mga namatay na sabongero, si Gretchen Barreto at saka si Atong Ang. Name drop talaga mga kababayan. It's a bomb. Takeru, hindi meron pa, Big Five. May sineset up lang po na na podcast. Magiging podcast na po siya. Hindi na po siya collaboration. Podcast na po, harapan na yung usapan. This July yun eh. This July, oo. Okay. Nila Galvez, maraming salamat po, no. Ano sa basa dito? Sabi dito, masahin natin sabi dito. Atong Ang, Gretchen Barreto, link to missing sabongeros. So, itong nabalita po ito ngayon lang, July 2, 2025. Okay, Julie Dondon, Patidongan, one of the accused in the case of missing sabongeros, has identified businessman Charlie Atong Ang as the mastermind behind the abductions. So, ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, anong relasyon ni Atong Ang at saka ni Gretchen? Ano ba yan? Mag-shorta ba yan? Diba? Mag-shorta ba sila? Okay, so Patidongan, as earlier said, that the missing have all been killed. So patay na nga. So hindi na sila missing sa bongero ngayon. Killed sa bongero na po sila ngayon. He was a former chief of security and Atong Ang's cockfighting farms. Mr. Charlie Atong Ang and then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, sila ang mastermind sa mga nawawalang sabongero, Patidongan said. Ang kapal ng mukha no? Grabe, no? Yung pumatay ka na sabay-sabay na sabongero. Alam niyo mga kababayan, ito lang, no? Hindi naman sa hindi naman sa nagtuturo. Alam ko naman na pagpatayan, hindi po tayo nag-agree diyan. Pero pag ako, no? Pag gusto kong takutin yung mga sabongero, hindi ko sila papatayin lahat eh. hindi kaya na konsensya ko yun eh. Una, tatakutin. Pag di natakot, sige. Patira tayo isa. Isa muna. Magtinuna kayo. Meron ng natigok na isa. Natakot na po yan. Di ba? Pero kapag pinapatay mo na lahat, psychopath ka na. Para ka lang si Digong yan. Common law wife din nga, no? So, yung relasyon ni Atong Ang tsaka ni Gretchen, malamang common law wife din. Natawa ako dun, So, ngayon, hindi ko sinasabi na dapat ganun yung gagawin ni Atong Ang. Na dapat isa lang muna yung pinatigok niya, yung pinatumba niya. Pero syempre, kung may konsensya ka, mga kababayan, 30 sabay-sabay? Pero salvage mo? Sabi ni Aristotle yun, hindi ako. Sabi dito, then itinawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtito-chope. Chope? Ano yung chope? Nagto-chope? Ano yun? Si Mr. Atong Ang, siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit na ang mga yan, he added. Patidongan reiterated that policemen were allegedly ordered to deal with the cockfighters who are said to be cheating. Ayun. Oo, mga pulis pala. Malamang mga pulis ni Digong. Nagchuchope? Cheat. Nagchuchope. Cheat yun, cheat. Okay. Okay, gets na. Nagchucheat yung nagchope. Patidongan said that Barreto is completely aware of what was happening then. Yan. So, ito so may video dito eh. May video dito si alias Totoy. Okay. Uy, palike naman ng video po na to, no? Palike naman po, no? Okay, dito tayo.
Ito, sige. Ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Ayan ha. So, si Alias Tortoy na po, nagsasalita na po sa Alias Tortoy. Tortoy! Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap. Tsupi! Wala sa asinta, antare, tinabingi yung asinta. Okay. O yan, kita nyo, may natutunan tayo, no? Ayun pala yung tsupi. So ito, sa hindi lang po nakakalam po kasi nang nangyari po dyan, ganito po yun. So, di ba isabong po yan? Di ba isabong? So ngayon, syempre, nung nauso nga po yung isabong noon, year 2020 yun alam ko Parang after pandemic yun So, ang nangyari dito mga babayan, nung nauso po yung isabong noon, syempre, may mananaya sa labas ng sabungan. Tataya na lang kayo online, di ba? So, meron silang kasabot sa labas, itong mga nagchuchope, itong mga nandaraya. Ngayon, patatayain po nila yan, dun po sa manok, nadadayain nila yung tari. Oo. So, ganun yun. O, for example, ako yung sabungero. Gagawin ko, chuchope ko, no, yung tari, itatabingi ko, hindi ko aayusin yung tari. Kasi advantage naman po talaga sa manok, kapag yung tari mo diretso, pagbalik ko yan, di talo ka, di ba? So ngayon ang gagawin niya nila, tataya sila doon sa manok na maayos yung tari. So nabisto po yan, di umano ni Atong Ang. Kaya ang ginawa, pinatira yung mga mandaraya. O, di ba? So ganun. Sila ni Celso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Ayan so si Atong Ang. Kasi di ba? Yung pandaraya po kasi, mga kababayan, yung pandaraya po sa sugal, ang pinaka-apektado po kasi dyan, yung may-ari ng pasugalan. Yung mismo bangkero. Ganun lumalabas, di ba? Kaya ngayon, nagalit sa Atong Ang. Paano? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Ngayon, ito na. Tanda natin mga babayan na tinuro din po ni Alias Tortoy si Bongo. Di ba kanina, na-content natin kanina, di ba? Kanina umaga, na live stream po natin kanina yon, di ba? Na meron daw pong 2 congressman at 1 senador. Ang sangkot din daw po dito sa mga namatay nga po na nasa Bungero. So ngayon, meron ng pulis na kasabwat. So ngayon, ang mga nabanggit si Kaskulan, pulis po yun. Di ba si Kaskulan, yung di ba, laglagan na nga Di ba nabanggit si Kaskulan, tapos 2 congressman, 1 senador. So sino ba yung senador na malapit sa pulis ng panahon po na yon? At yung po mga kababayan, yung senador po daw na yon, mahilig daw po sa charity. So si Bongo nga yun. Di ba? So, tingnan natin. Taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Yan, si Torre ngayon. Alam niyo kasi mga babayan, no, kung nagsalita ito ng panahon ni Digong, patay na rin to. Especially mga pulis ninyong sangkot doon sa patayan, para malamang patay na rin po ito. Di ba? And then by the way, nagtiwala siya kay General Torre. Kapag kayo po, kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na mamit si General Torre 2 beses. Napaka-approachable niya pong tao, mga kababayan. Napaka-approachable niyang tao. And then by the way, ito, isplok ko na, dapat di ko sasabihin to Isplok ko na kasi tapos na. So, nung pangalawang beses nga po, nung pumunta kami kay General Torre, humingi kami ng tulong. Kasi nga po, di ba, plano namin i-demanda nun si Dado. Kilala niyo si Dado? Naalala niyo pa si Dado? Naalala niyo pa si Dado? Si Dado, mga kababayan, siya po yung nanakot sa mga vlogger na papatayin daw
Papatayin ko kayong lahat ng mga vlogger kayo na nanira kay Digong, sabi niya ganyan. So nagtanong kami kay General Torre, ano ba pwede namin magawa dito? Kakasuhan ba namin to? Bla 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 ganun. So sabi ni General Torre, o sige, ano po yung ebidensya, tulungan namin kayo. Pero eventually, hindi na namin tinuloy. Kasi wala naman kwentang tao si Dado, didemanda pa namin, kawawa naman. Di ba? O ano na nangyari kay Dado? Wala na. Di ba? Alam nyo, nakakatawa kasi dito, itong mga bobong mga DDS, bilib na bilib sila kay Dado. O ngayon, nasaan na yung Dado ninyo? Wala na. O iniwan kayong mukhang tanga. O, di ba? O, asan na si Dado ngayon? Wala na. Yan tayo eh. O. So, kaya nang maganda dito, nagtiwala po siya kay General Torre. At ako rin daw, kami rin po kami mga vlogger din. Nagtiwala rin po kami kay General Torre kasi nga po napaka-approachable niya. Sabi ni General Torre, sige, kung may malakas yung ebidensya na nag-rape threat si Dado, demanda nyo. Oh, at may abogado na kami noon. Binigyan pa kami ng abogado ni General Torre noon. Di lang namin tinuloy. Oh. Takero, proud Ilonggo here kasi PNP Chief Nicolas Torre. Oo nga, totoo yan. Oo nga. Taga ano daw siya, di ba? Ano bang ano niya? Ano bang parte niya sa, Iloilo? Barotac? Taga Barotac ba? Barotac ba ano? Basta sinabi ni Torre kung saan siya eh. Kung saan siya sa Iloilo eh. Ilonggo pala yun, no? Diba? General Torre, teka lang kagali. Ano naging papel mo dito sa missing Sabongero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya, ay siya naman. Dumangas. Dumangas lang pala. Kalapit lang namin. Dumangas lang pala si si General Torre. Dumangas. Barotac tuloy. Dumangas pala. Sa bandang sentral. Sentral ba Dumangas? Tama, sentral, no? Sentral Iloilo, hindi ba Dumangas? Oo. Nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Hindi ko kayang tanggapin ang pera mo, Atong Ang. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryo. Sino to? Si Totoy to, si Totoy. Si Totoy yan, si Totoy. Oo. Taga saan ka, Take sa Iloilo? Hindi ko sinasabi. Baka hantingin ako dun. Yung mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Ay, grabe. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko. Yung recantation ba yun? Na binigay mo sa akin. Ako nga nagulat nga ako dito kanina, no? Puta si Toto nag-ano na. Toto. Si Toto nagsalita na, nagpakita na sa camera. Pero nakakatawa dito, no? Tinakpan niya yung mukha niya. Pero identified naman yung pangalan niya. Di ba? Taga Iloilo rin po. Taga Iloilo rin po si Mama. Hindi kasi di ba nung medyo malakas-lakas pa ako noon, nung hindi ko pa nararamdaman yung sakit ko, doon po yung negosyo ko sa Iloilo. Andun. So, yun, eventually, no, nung medyo lumaki na nga po yung business, saka ko umuwi dito. Baliktad. Hindi kasi hindi ko na po talaga kaya na na magbuhat ng fertilizer, na maglibot-libot sa mga customer. Medyo hirap na ako maningil, di ba? Kaya sabi ko, pahinga muna ako. Babalik na lang ako ng Iloilo. Siguro kapag nakapag-transplant na ako, o kaya pag stable na dialysis ako. Oo, ganun. Yeah. Wow, talagang walang awat. Oo nga, no? Tuloy na natin. Kasi alam niyo, pinuputol-putol ko lang kasi, bakit copyright po tayo? Kasi GMA News po kasi ko ito kinuha eh. Sige. Ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At
ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa Bungero? Ayan, di ba umuwi ka pa nung ano, doon pa ako nakarehistro sa Iloilo. So ngayon ang alam ko po ngayon kasi itong itong July pala. Baka duman ako Iloilo kasi magbuburakay kami. Baka duman ako Iloilo. And then mamimigay ata ako ng ng mga notebooks ata. Ewan ko lang kung matutuloy 'yun. Oh. Ay, hindi naman. Yung negosyo ko naman sa Iloilo naman kasi, yung pinapautang ko naman doon, farmer. Oh. So, ibig sabihin yung ginagawa ko doon, magpapautang ako ng fertilizer, yung balik noon, pag-anihan na. At syempre, may tubo po yun. Mahirap magpautang kapag yung pinapautang mo walang pera at walang taniman. Eh ako po, pili ko po talaga pinapautang ko doon. Dapat po talaga, meron siyang taniman. Meron siyang palayan o kaya tubuhan. Oo. Kaya yun. Sige. Itong babaeng artista na ito. Yung artista na yan, wala... Ito. So kanina pinangalanan niya na kanino si Atong Ang. Ngayon, yung isang pinangalanan niya dito, yung babae. Pamilya ang nakataya dito. At ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa Bungero? Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na vloggy sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ayan na, so ngayon. Pinangalanan na, Gretchen Barreto daw. O, tax. Nag-sign na kayo na, kasama meron na. Alam ko may affidavit na to eh. May affidavit na to, alam ko. Sinabi niya kanina, nakasulat na sa affidavit niya. Oo. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya. Makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. So ngayon mga kababayan, ngayon kasi, pinakita rin sa affidavit ko. Naalala ko lang, no? Noong 2022 ata yun, no? 2023. Nagkaroon po ng hearing, 22 ata, 22, no? Nagkaroon ng hearing dito sa Senate tungkol nga po sa mga nawawalan sa Bungero. Di ba? Nagkaroon ng hearing dito. At yung humawak po ng hearing, si Bato. Alam niyo mga kababayan, kung magaling talaga si Bato, mag-imbestiga, dapat natumbok niya na to dati pa eh. Yun nga lang po kasi bobo po si Bato. Yan ang problema. Ang bobo-bobo mo talaga, Bato. Walang yaka. Hindi po siya naniniwala, no, na posibleng sangkot na si Atong Ang kasi nga po, walang puncher yung dokumento. Hindi, honestly mga kababayan, tinan ninyo Nung kapag yung Congress po mag-imbestiga, pag Congress po mag-imbestiga, di ba? Talagang matutumbok talaga nila eh. Pero ngayon nung si Bato po nag-imbestiga, ano nangyari? Ano nangyari sa committee report? Wala. Nakahang ang committee report ni Bato. Malamang ito yung sinasabi ngayon, kung totoo ito sinasabi nga po ni Alice Totoy, malamang ito po yung sinasabi nga po ni Gretchen Barreto na relo. Diba, ang dal-dal-dal mo, tumanggap ka naman ng relo sa amin. Parang ayun parang ganun siguro Kasi diba, nakita niyo yung video ni Gretchen Barreto, na habang naging hearing nga po si Bato, dami mong alam Bato, sabi ni Gretchen, dami mong alam. Yung relo mo, saan galing yan? Diba gumaganon? Malamang, baka yun nga siguro, na tapalan ng relo. At saka mga kababayan, kasi alam nyo, bobo po si Bato ulit. Kasi nga po, naniwala po siya kay Morales. Doon pa lang bobo na. Ang bobo-bobo mo talaga. So ngayon, mga ka-streetwise, no, tinan nyo to. Okay. So Gretchen Barreto, Atong Ang. Nga, paano na si Sunshine? Pwede sa akin na lang. Pwede rin yan. Yung nga lang, gusto natin ng Sunshine, bilyonaryo eh. Ngayon, ito. Ito tinignan ko to eh. Look, Atong Ang and Sunshine Cruz spotted at wedding after revealing their relationship status. So, kailan ba nabalita to? 2025, no? Itong taon lang pala ito. So, mag-shota po talaga si Atong Ang tsaka si Sunshine. Okay, Sunshine in my shoulder makes me happy. So, ngayon,
So, admitted naman sila na magsyota sila. No? So, report said Atong Ang was married to Iris Ang. So, may ibang asawa na pala itong si Atong Ang, no? Though it's still unconfirmed if they are legally separated. Meanwhile, Atong Ang was rumored to be dating Gretchen Barreto. Di ba? Gretchen Barreto, but she emphasized that they were just business partners. Okay. So, ngayon, no, business partner lang pala sabi ni Sunshine yun, business partner pala si Sunshine. Business partner pala si Gretchen tsaka si Atong Ang. Okay. So, ito. Kino-contempt ni Bato. Bobo yun si Bato. Basta bobo yun si Bato. Actually, may balita nga po tayo, no, na malapit na po yung arrest warrant ni Bato. Nabalitaan niyo ba yon kanina? So may balita si Trillanes. O si Bato daw po, may parting na raw po yung arrest warrant. Malamang iiyakin si Bato, no? Iyakin pa naman yan. So ngayon mga babae, alam niyo nakakatawa dito. There will be accountability, Palace says on missing Sabongeros. At kahit po si Presidente Bongbong Marcos mga kababayan, pinupush po talaga na matuloy yung investigasyon nga po dyan at magkaroon po ng katarungan doon po sa mga namatay na Sabongero. Di ba? Bakit? And then actually si di ba? Si Sunshine, may asawa yan eh. Di ba yung asawa niya si Maki Matay? Di ba? Tapos shota niya rin sa Atong Ang. Grabe, ang galing, no? Oo. So, ngayon, ang maganda nga po dito, sinabi nga po ni PBBM at saka ni Yusek Claire Castro na itutuloy daw po nila at talagang dapat talaga merong managot dyan po sa mga nawalang Sabongero. Kasi mga babae, no, kung nandaya, grabe naman, pinapatay mo lahat. Grabe naman yun. Kung naman sana ganun. Oh. The palace said that those responsible for the disappearance of the Sabongeros or cockfight enthusiasts will be held accountable following through a thorough investigation. A Palace Press Officer Claire Castro said on Wednesday, July 2, that the Department of Justice is currently vetting 4 possible witnesses. So hindi na pala si Alice Totoy. Di ba may 4 pa? May 4 pa. Di ba? However, they are still reviewing if they could become state witness. Yan. So ngayon mga kababayan, ito yung balita kasi kanina. Ito na content ko to kanina eh. Missing Sabongero, Shocker, Senator, 2 congressman tag in disappearance. Yan. So si Alice Totoy din natin nagbanggit nito no? Na meron daw po isang Sabongero, na meron daw po isang congressman, sorry. Sabi nga po dito sa balita po na to, meron daw po 2 congressman at meron daw po isang senador, ang sangkot din daw po di umano sa mga nawawalang Sabongero. At yung clue kung sino nga po yung senador po na yun, mahilig daw po, di ba? Mahilig daw po sa charity. So ngayon, sino po ang kilala nating senador na mahilig mag-charity araw-araw? Actually, araw-araw nga eh. Diba? So, si Bongo. Si Bongo lang naman eh. Siya lang naman eh. So, yun mga streetwise to. So, kayo po, no? Bungo naman yun eh. So, yun mga babae. So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa paglantad nga po ni Alice Totoy. Hindi, dito to yan. Panoorin nyo yung content ko kanina. Sinabi po talaga na isa po sa mga clue na yung senador nga po na yung senador nga po na sangkot sa nawawalang Sabongero ay mahilig sa charity. Yan. So, yun sa kayo po, masabi nyo nga po dito sa paglantad nga po ni Alice Totoy. Kayo ba naniniwala ba kayo sa kanya? And actually, naka-affidavit naman yan. Yan. So, abangan po natin to kasi malaking balita po talaga itong nangyari po na to. At isipin natin mga kababayan, kung hindi pa po si PBB man ang naging presidente, malamang wala na po nangyari po dito sa mga nawawalang Sabongero po na to. Di ba? Tsaka si Tatay in-offer doon ng ni Atong ang 300 million daw. Di ba? So yun, nasa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan.
At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, next topic tayo, no?